Agree sila sa amin. Yung pagiging defensive mo, pang DDS. Oh, yung defense mechanism na ginagawa mo, pang DDS eh. Yung pa-victim. Kunwari hindi sila yung may kasalanan, 'di ba? Nag-content ka, kinontent ka namin, nag-contentan tayo, ganun yun. Ay, nako. Mm-mm. Wait lang ah. Ah, Ang problema, lumalabas. At ngayon, hindi lumabas ang tubig, binaha. ah, Ano, isisi ba natin sa Pangulo yun? tama. Di ba? Sa totoo lang, ang panahon ngayon, mga kaklir, nagtutulungan tayo dapat eh. Hindi tayo nagbabagsakan. Correct. Di ba? Eh, Kasi, sunog na sunog si Krista dyan, mga tuloy-tuloy yung kababayan. trabaho. Pakinggan natin si Yusek. Hindi naman nagtulog eh. Hindi rin naman pinabayaan yung pagpapaimbestiga. Mm. Hindi, lip service lang. Di ba? Yun yung difference. Tama. Tingin ko, kapag hindi kayo supporter ng Pangulo at meron kayong ibang gustong iangat o sino man yung iniidolo nyo, Tama. ibabaksak nyo talaga ang Pangulo at hindi na kayo makakakita ng anumang katwiran o anumang ginagawa ng Pangulo para sa bayan. Correct. Diba? Mga clear. Wait, Ako sabi ko, hindi ako BBM supporter before. Pero nakita ko kung paano siya matrabaho para doon sa uplift. Totoo yan. Kung paano Binablog pa nga ni Yusek si BBM nun eh. Gustong Antay pa siya. hindi maramdaman ng Pilipino ang pagtigil ng negosyo sa Pilipinas. Although mataas ang presyo ng fuel. Kita ko yun eh. Pero, napuri nyo ba? Ah. Wala kasi kayo doon sa meeting eh. I mean, hindi nyo kasi nakikita kung ano ang inuutos ng Pangulo. Hindi nyo nakikita yung ano yung concern ng Pangulo. Hindi nyo siya nakikita kung paano siya nakikipag-usap sa ibang Correct. leaders na naapektuhan ng lindol. Hindi nyo nakikita. Hindi nyo nakikita kung gaano siya kaagang gumising Tama. kahapon. Lakas na ulan. Mga akin. Diba? Lakas na ulan. Sobrang lakas na ulan dito sa atin. Tapos, may biyahe siya ng Negros Oriental. Siyempre, kami, paano kayo yung pagbalik dito? Kasi, ang lakas eh. Sabi ko, di ba delikado, chopper, mag-iisip ka eh. Yung danger sa buhay ng Pangulo para pumunta at bumisita sa mga lugar na maaaring Correct, I am Batman, hindi di siya ba? gusto. Pero hindi niya inaalintana yun. Di ba sabi ko, Eto Eto, may sasagutin tayo. Sabi ni Egg Sand Bacon, respect each other opinion. That is his opinion. Magkaiba po yung opinion sa nagbibintang. Magkaiba po yun. Si Christian Esguerra po ay nagbibintang. Nagbibintang po siya. Nagbabato siya ng isang naratibong kailangang gamitan ng logic. Magkaiba yun. Ang isang klase ng opinion, for example, ito opinion ko Ito opinion ko. Sa pagbabaha ngayon, marami ang flood control ghost project. Kasi hindi naman magbabaha kung walang ghost project. Opinion yun. Opinion doon sa ghost project. Siya, nagbato siya ng isang klase ng naratibo na pag-iisipin niya ang tao na oo nga no, bakit kaya, oo nga no, imposible naman, na dinidiin niya si Pangulong Bongbong Marcos na imposibleng walang kinalaman sa budget insertion at walang kinalaman sa mga flood control issue as a mastermind.
Ganun yung naratibo na sinasabi niya. Magkaiba yun, opinion. Magkaiba po yun. Yung sinabi ni Christian Esguerra, na tanga si Pangulo, do you think opinion yun? Opinion yun? Nag-aakusa yun. Magkaiba yun. Magkatunog lang sila, pero pag-aakusa yun. Okay? Magkatunog lang, alos magkaparehas lang ng tunog ang opinion at pag-aakusa. Kaya parang ang nagiging dating sa ibang tao, opinion ng isang tao yon. Hindi. Pag ikaw nag-akusa ka na, hindi na opinion yon. Accuse na yun. So walang ano ron, walang ano ron. Sana alam mo yon. Ha? Sana alam mo yon, egg sand bacon. Hindi opinion yung sinabi ni Christian Esguerra. He's accusing President Bongbong Marcos. Kaya nga hinahanapan natin siya ng evidence eh. 'Di ba? He is accusing. There is no receipt because it's is yellow. Marcos cannot be accepted as president. They are the same as Ronald Llamas. Sabi ni, ayan, Divine Correa. Pero City, there is school dyan Pahinga natin si Jose. ng bastos. Pero hindi rin hinirap ako kahit ano na. Hindi kayo tutuloy sa ilang ako. Pero lahat ng ginagawa niya, hindi para sa kanya, para sa inyo. Pero nakikita ba nila? Di ba hindi? Tama. Ang Pangulo on time. Especially sa meeting. Woke up. Tabi ko yung iba mga taga-embassy. Iba ibang bansa. Katabi ko taga-China. Yung katabi ko mabait. Oo, mabait siya. Kwentuhan kami. China. Tapos, ano ba? Australia, Beirut. Basta, ayun. Tapos sabi nila, what time did the president arrive? Sabi ko, at that time, siguro mga 11:45. Sabi ko, no, the president is always on time. Always on time. Kasi siguro nandun na sila earlier. Kasi pag ang Pangulo ang pupunta sa ibang event, usually ibang lugar dyan, malalockdown pag parating na sila. So, dapat nakapasok ka na sa event. So, alam nyo, ini-introduce ng Pangulo sa POCAP. 12 o'clock. Eksakto. So, Idol ko si Chiquito, shout out. yung sasakyan ng Pangulo, nasa lobby, most probably mga 12, let's say mga 11:50, sabi na, 11:50 dumating si Pangulo sa hotel. Kasi 12 o'clock, eksakto, ini-introduce na siya. See? Ganun ka-professional ang Pangulo. Hindi niya pinaghihintay. Ang media, dito na nakaraan, na madaling araw kung magpa-press con. Malaga kay Pangulo ang office. Imagine nyo, ito lang nga, sana ma-realize ng iba. Ang Pangulo, kumbaga, pag nagbabiyahe yan, syempre pag malayuan, chopper. Pero, di ba, yung buhay niya, hindi natin masasabing laging safe, lalo nung ang sama ng panahon kahapon. Correct. Diba? Hindi kasi nila nakikita yung trabaho ng Pangulo kasi wala sila. Makinig ka, Christian Esguerra, bago ka mag-comment. Ano lang yung pinag-uusapan nila, magkakaibigan. Sila magkakaibigan. Na puro banat ang banat sa Pangulo. Yun lang din na pumapasok sa kanila. Wala silang personal knowledge. Sabi ko nga at that time, guilty ako kasi hindi ko rin naman nakikita kung paano magtrabaho yung Pangulo. Kasi nadidinig ko lang kung ano rin yung nadidinig ko sa kanila. Tama. Dati. Kung ano yung nadidinig kong komento laban kay Pangulong Marcos Jr. Correct. Yung narrative ng ibang ano. Kung ako ay Dilawan or Verdehan or Pinklawan, at that time, di ba nila nakikita talaga yung trabaho ng Pangulo? But thank you naman at least Sa totoo lang sa mga Pinklawan, sa Dilawan na nakikita niyo po yung trabaho ng Pangulo, maraming salamat. Alam ko marami po. Di man po talaga kayo PBBM supporter, pero alam ko po na nakikita niyo. Marami pong ganyan. So maraming salamat. May nakaka-appreciate Sa inyo. din. Diba? Ibig sabihin, hindi nila nakikita. Admin Joby, shout out Kasi di naman din pinapakita ng Pangulo. Kapag nagmi-meeting kami, picture lang yan usually. Ayan, Chaicher, Madam, shout out Chaicher. Meeting, Si Reza Force family natin dyan, at shout kung out. paano siya magsalita para sa tao.
Oh. Hindi ko siya inaangat mga to, hindi na siya tatakbong pangulo eh. Hindi na siya Tama. tatakbo pa eh. I have to Yes, share this. ito yung lagi namin rin sinasabi. Hindi natatakbo si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit pa namin iaangat? Ina-appreciate lang namin yung nagagawa niya sa bansa. Dahil bakit? Hindi siya kagaya ni Digong na pinabayaan ng bansa. Kinurakot ng kinurakot yung Parmali, 'di ba? Dahil sa Parmali scandal na 'yan. 'Di ba? Na ang puhunan 500,000 para sa face mask. Pero trilyong piso ang inutang. Nasa mainstream media. Facts first. Yung nakikita ko Oh. na kahit ano mangyari, ito, uulitin ko ha, isang example. Sinabi niya, kahit ano pang batikos ang gawin nila sa Kiko, kung kayang ibigay ng mababa ang presyo ng bigas, gawin natin. Correct. Hindi tayo dapat magpa-apekto sa sasabihin ng iba. Bashing, everything. Ibigay mo kanina nararapat. Pero yung mga benepisyaryo, alam ba nila yun? Hindi nila yun alam. Tama. Kayo, hindi nyo yun alam. Wala kayo sa meeting eh. Meron pa ako isa, sabihin. Meeting. Tapos nabanggit yung pangalan ni Senator Amy. Alam mo ba, ito hindi ko na muna ikukwento sa inyo, pero ang ganda ng sinabi niya kay Senator Amy. Di lang alam ni Senator Amy kung paano siya ipagtanggol ni Pangulo. Hindi niya na alam. Sino pa? Wait lang Wait lang. Sino jajakitan? Also from Rosewin. Sino po? Rosewin. Ayan, Isidro. Jakitan na natin. Ba't tayo madyakitan? Wait lang. Ayusin ko na nga PC ko. Sira pa kasi PC ko, guys eh. You didn't follow me. Oo. Ardayan and I were enemies earlier. Si Rosewin. Isidro. Okay na po, I am Batman. Okay na. O, tuloy natin to. Actually naman, alam naman natin na may issue. Pero parang ang hirap kasi na magsabi na magnanakaw agad, di ba? Oh, tama. Tapos hindi mo pa pangalanan. Sa akin lang Kasi, ang dami naman matino dyan eh. Oo. Di ba? Kaya tuloy yung ibang matitino, nagkakaroon din sila ng description ng buhaya. Kasi, sweeping statement kayo eh. Oo. Di ba? Sana, kung meron na kayong pinipinpoint, sabihin nyo na. Diba? Minsan, sabi ni Sunny Lopez, magpadaya muna. Pipili lang kung saan lulugar. Sa ngayon, tropa naman siya ni Llamas at Trillanes and Lenny. Need magkaisa dahil sa mga masamang mga tao. That's why. Sabi ko, I have nothing against Christian. Alam naman niya sa nagpapa-interview ko sa kanya. Walang masamang tinapay sa akin. Pero kailangan ko lang kasing i-take up to. Kasi parang liwanagan tayo. Diba? Hindi. Papalinawin ko. Salitang kanto. Palilinawin natin. Yusek Claire. Gusto lang ipa-emphasize ni Yusek Claire sa taong bayan kung paano durugin ang isang tali-talinuhan. Ganun lang kasimple yun. Para mas marami makagets si Yusek Claire. Pinaklaro ko na kailangan itapik ni Yusek Claire to, kailangan palagan ni Yusek Claire to para madurog si Christian Esguerra sa sarili niyang katarantaduhan. Ganon yon, simple. Salamat ako. Sa mga Makaleni, Hermet, you know na. Diba? Kailangan dilawan kasi nagkakaintindihan. Lahat tayo, not necessarily na sinusuportahan nila yung Pangulo, but they want the truth. Correct. They want the truth. Diba? We want the truth. Kaya nandito rin ako eh. Kaya kailangan ko itong i-take up para maliwanagan tayo. Kasi ito, sobrang itong paninira at pang-iinsulto sa Pangulo. Correct. Diba?
ang tataas pa rin. Kumbaga, andun pa rin yung big likelihood na mananalo. Hindi ba? Ah. Well, yun. Ano tayo doon? Magkaisa tayo dyan. Sinusubukan lang nating magising yung mga kababayan natin. Sinasabi ng iba, pinoprotektahan mo si Bongbong Marcos, hindi nakikinig eh. Diba? Kakasabi ko lang kahapon eh. Ulit-ulit ko naman sinasabi ito eh. Kung mapalisutan ka dito sa mga insertions na ito, dalawa lang. Either tanga ka o kasabwat ka. O doon tayo mga kakli. Yan na. Doon tayo sa insertions. Mga kakli na. Ayan, pakinggan yung mabuti, mga kababayan kong pinasimple na natin. Dudurugin ni Yussi Claire, kaya siya nagsalita, dudurugin niya si Christian Esguerra. At pakinggan nyo kung paano durugin ni Yussi Claire si Christian Esguerra gamit ang sarili niyang naratibo or pananaw. Kono. Okay? Ang insertions per se. Ang insertions per se, hindi siya masama. Diba? Tama. Hindi siya masama. Kasi lahat gumagamit niyan eh. Si Senator Liza eh. Diba? Kung magandang proyekto, hindi dapat ito bigyan ng maling o negatibong impresyon. Bakit? Mga kakliran, huwag natin ikailak na kahit panahon Yan na. nila Pinoy, meron ng ganyan. Correct. Diba? Anong tawag nila? Tawag nga nila, tidap eh. Post muna natin, Christian Esguerra, nahiya ako eh. medyo nadudurog ka na ng konti doon ah. Nadudurog na ng konti yung naratibo mo sa insertion ah. Tara si Yusek na ano. Grabe ka naman Yusek. Huwag ganun Yusek. Nadudurog yung matalino Yusek eh. Ano ba to? Sir Yamas, yung bata mo, 5 kamote na. I-tutor mo kasi na maayos yung mga bata mo, Sir Yamas. 5 kamote. Ano ba to? Ganyan na lang yan. Anak ng pusang ama talaga nagala, oh. Yusek kalma lang. Pidap, Alam mo na, hindi mo pa alam, Christian Esguerra, tuloy natin. Sabi ko sa'yo, durog ka rito kay Yusek. Really? Ulit. Ano yan, Yusek? Anong tawag sa insertion ni Pinoy? Tawag nga nila, tidap eh. Pork barrel eh. Diba? Pakita ko lang. Kaya lang itong insertions na to. Ayan facts first. Christian Esguerra, ganito mag-facts first, Kasi magkakalinya kami nila Yusek facts first. Kaya ngayon nga yung hinahanap namin sa'yo, facts first. Ito, lalatagan ka ng facts ni Yusek Claire, Tidap Rocket Rocks. Yan may ebidensya. Anong gusto mo sabihin dito? Tanga? Sabwat. Panis. Panis ka pala eh. Panis ka pala kay Yusek eh. Ano matatawag mo ngayon? Dun sa pidap ni Pinoy noon. Tanga o kasabwat? Baka pwede mo rin sitahin. Ikaw kasi gumaganong ka pa eh. Nadudurog ka tuloy ng facts check. Facts first, di ba? Facts first. Sunog no? Durog na durog si... Ay, alam mo, isang linggo lang, Christian Esguerra, tingin ko mawawalan ka ng live. Parang wala nang mag-guesting sa'yo. Kasi after nito, wala ka ng credibility.
No, mga kababayan, wala nang kredibilidad to. Sa tingin nyo, meron pang kredibilidad tong magsalita? Durog na eh. O, shoutout dun sa mga mag-guess po kay Christian Esguera. Basic knowledge muna. Woo, laugh trip ka, laugh trip. Laugh trip talaga to si Christian, oh. What the F? Uy, naka. Tuloy natin. Oh, Mm. tanga? Kasabwat. Diba? Oh, Ah, ito pa, yan na. Sabi niya, tanga ka. Or, kasabwat. Ulitin natin na. See? Diba? Ano to? Sige nga. Puntahan nga natin to. Puntahan natin to, ah. We're talking of insertions, ha? Ang problema, lumalabas ngayon, yung mga insertions na yan are mostly tainted with graft and corruption. Ah. Yan yung nagiging problema. Kumaga, na-demonize na yung power ng House to amend and insert dun sa LEP. So in other words, di ba pwede? Kaya lang na-demonize na siya. Pero, sige tuloy tayo. Ha? Oh. Kaya, Natatawa si Yosek, tama naman yung sinabi ni Senate President Soto. By itself, hindi naman siya masama. By itself, hindi siya masama. So, Yun naman pala eh. Christian Esguera, sinabi pala. Ang galing pala kay Yamas. Feeling ko magpapalit na ng pangalan to ah. Ganito turuan natin si Christian Esguera ng bagong title ng show niya. Narrative First. Narrative first. Or hindi kaya conclusion first. Kaya conclusion first. Ang mga banat mo, kailangan lahat puro conclusion muna. Bago yung bago yung naratibo at bago yung ebidensya. Wag facts first. Wala ka may labas na facts eh. So, nagpapaliwanag na yung bossing mo, yung isa sa mga inaano namin, nire-respeto namin sa part ng Dilawan. Walang iba kundi si Sir Yamas. Isa na siya sa nagsasalita at ino-orient ka. Tuloy natin. pag nalusutan ng insertions, tanga na? O kaya kasabwat? Diba? Correct. Na-demonize eh. Diba? O, sige, tuloy tayo kay Christian. Si Liamas nagsabi hindi siya masama. By itself. Or both. Kasi hindi ko naman sinasabi ito eh. Kung maparesutan ka dito sa mga insertions na ito, dalawa lang. Either tanga ka o kasabwat ka. Or both. Or both daw. Kasi ako, hindi ako naniniwala na nagising lang isang umaging presidente na realize ganun na pala katindi itong corruption dito sa national budget. Kaya kailangan ko magsalita dito sa SONA. Mahiya naman kayo. See? Tuloy mo lang. Ano yun? Ganun-ganun lang yun. Again, dalawang bagay lang yan. Competence or complicity. Ayan. Siyempre, itong binabanggit natin, hindi man ito marirealize sa mga DDS fanatics. Okay. But kasi hindi naman kami DDS, marirealize namin. Ayan Tama. Mismo si Liamas nagsabi na hindi masama per se, by itself, ang insertion. Okay? Paano ito nagiging masama? Nagiging masama siya kung na-release ang budget, tapos, Hindi ginamit sa tama. pinagkatiwalaan mo na supposed to be gagawa ng proyekto, ginawa pa lang, ghost projects. 30 mo, shout out, MST Okay. family. Ang infrastructure, mga kulit, hindi ito parang face mask Correct. na makikita mo agad kung merong pagnanakaw, overpriced. Kasi nandiyan agad yung produkto. Ang infrastruktura, it will take time. Yes. And will take audit. Realize natin to. Auditing. 2022, hindi yan budget ng Pangulo. Correct. Budget pa yan ni
ni dating Pangulong Duterte. Correct. So doon na tayo muna sa 2023. Okay. So Ah. proyekto. Panahon niya na eh. Andiyan si Manny Bonoan. Correct. Ito, project. Akuzar, housing. Ito, ipinangako eh. Kaya. So, ano gawin ng Pangulo? Let's go! Miyembro yan ng kabinete mo eh. So, kailangan lang nila magtrabaho at gawin nila yung pinangako nila sa Pangulo. Ito Correct. kayang gawin. Okay? Sige, infrastructure tayo ah. Halimbawa, nagawa tayo ng flood control. Halimbawa, dam. Halimbawa ng dam. So, ilan? Ilang years? Halimbawa lang, it will take 2.5 years. Diba? Bigay budget. Tingin mo on the first day na binigay yung budget, alam mo na may anomalya. Yun. Durog ka na. Buhay ka pa. Ano, Christian? Post muna natin mga kababayan. Magbibigay tayo ng komento doon. Sa sinabi ni Yuse Claire. Hindi agad, ganun kasi yon Christian Esguerra. Hindi agad yan malalaman. Kahit si Sentry, sinabi yan eh. Kahit si Senator Sani Trillanes, sinabi yan. Hindi mo agad malalaman ang isang anomalya na naging anomalya kung hindi pa nagastos ang budget. At hindi pa pumasok ang auditing. Malalaman mo yan, basically, kung mga overprice yan, pag pumasok na saan? Sa COA. Ano ba, Christian Esguerra? Akala ko ba talino? Basic knowledge na nga lang ginagamit namin. Diba? Simple na lang yon. Hindi namin kailangan maging journalist or mag-aral as journalism. Okay? Or pumasok sa tanyag na eskwelahan para maintindihan ang nangyayari sa bansa. Basic knowledge lang. Facts first. Yun lang ang ginagamit namin. Kuha mo. Tayo na lang kaya kumuha ng title niya, no? Mga kababayan, agree ba kayo? Pag nagawa tong PC ko, ilalagay ko dun sa live ko, facts first. Kasi parang tayo yung always my facts. Parang wala si Esguerra nun. Sunog eh. Game. Bakit? It will take time. Kasi titignan mo kung nagagawa yung proyekto. Kasi may Correct. oras dyan. Meron kayong period kung kaya naman natapos. Correct. And there's have a costing as well. Kayo dyan. So, anong gagawin? May report. Meron na po. Tapos, 2023 tayo 2024, Pumasok si Pangulo. nararamdaman na ng Pangulo. Teka lang. Bakit yung ibang proyekto kailan ito matatapos? Kasi bumabaha. Correct. Diba? Bakit ba natanggal si Saldico? Sige, isip na. Bakit? Kasi hindi tanga yung Pangulo. May nararamdaman na siya. Kaya Correct. kailangan niya siyempre kompletong ebidensya dahil hindi naman siya nag-EJK. Due process. Hindi siya diktador. Diba? Hindi siya mapapakulong nung walang due process o nababiolate ng due process. Kuha mo, Christian Esguerra. Hindi bobo si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko naman sinasabing bobo ka. Okay, matalino ka nga pinakamatalino. Kasi ikaw lang yung kilala naming matalinong nasusunog. Narinig mo, sinabi ni Auntie Claire, ni Jose Claire. Narinig mo. Hindi siya kagaya ni Digongyo na mangmang na basta na lang tatanggalin yung tao. Kagaya ng sinasabi ni Panelo. Si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte, pinahiya niya, tinanggal niya agad sa posisyon. Yung mapahiya ka, ano na yun? Guaranteed na yun na napahiya ka. Pero ang tanong nga, may napakulong ba ang Duterte administration dyan sa flood control issue na yan? Wala. Sino naglabas niyan? Alam mo yan, imposibleng hindi mo alam yan. Christian Esguerra. Imposibleng hindi mo alam to. Kasi kami alam namin.
Alam namin kung sinong unang naglabas ng flood control issue. Di ba sila Marcoleta? Di ba sila Marcoleta? Inimbestigahan ba ni Digong? Hindi. Di niya inimbestigahan. May tinanggal lang siya. Chinugi pa yung naglabas ng issue. Kaya nga bumaliktad si Marcoleta. Ngayon, si Pangulong Bongbong Marcos, nung nakita niya, nararamdaman na niya na may anomalyang nangyayari sa DPWH. Teka lang. Imbestigahan natin to. Kailangan managot itong mga to. Asan si Bunoan ngayon? Christian Esguerra. Asan yung mga sangkot sa flood control? Christian Esguerra. Tanungin kita, ask yourself, asan sila? At wag mong isisi, alam ko yung simpatya mo na bakit pinaalpasan or pinayagan na mag-bail si Bong Revilla. Tanungin mo ang Sandigan Bayan, wag si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil yan, hawak yan ng Sandigan Bayan. Hindi yan hawak ni Pangulong Bongbong Marcos. Matalino ka, di ba? Tanungin mo ang Ombudsman at Sandigan Bayan. Wag si Pangulo. At wag mong ipukol kay Pangulo na meron siyang kinalaman dyan. That's another narrative of DDS. So wag ka naman bumaba sana sa level na yun. Although bumaba ka na, wala na kami magagawa. Panindigan mo na lang yan. Sumunod. 2025. Ramdam na talaga siya. Namimiligro na talaga noon at that time. Si Secretary Manny Bonoan. Tama. Nararamdaman na yan. Even during post-SONA, Correct. kailan ko siya interview. Naramdaman ko siya na namimiligro siya. Nung nagkaroon kami ng press briefing nung bagyo na yung Pangulo ay nasa US, in-invite ni President Trump. Nagmamonitor ang Pangulo, habang nasa US siya, kami nagbi-briefing ng Zoom dahil sobrang lakas ng ulan at baha. Isang bagyo, isang habagat. Ngayon, kung nagpa-imbestiga ang Pangulo, kasi alam niya na eh, naramdaman niya na eh, ano to? Katangahan ba to? O kasabwat siya? Isip na tayo. Yan na. Diyan na papasok na dinurog ka na ni Yussi Claire kasi ibabato sa'yo ni Yussi Claire. Mag-isip ka, isipin mo yung logic na sinasabi mo. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even